Sa mundo ng crypto, madalas inuuna ng market ang presyo ngayon kaysa sa direksyon bukas. Ayon po kay Anno DLT, isa po siyang kilalang XRP pundit, ito mismo ang malaking pagkakamali ng maraming tao. Sinabi niya na ang papel ng XRP sa global finance ay matagal ng planado. Higit isang dekada na ang nakalipas. Habang pinagtatawanan ng ilan sa XRP dahil sa mabagal po ng galaw ng presyo, may mas malalim umanong disenyo sa likod nito. Para po sa atin bilang mga traders, investors at saka holders, malagang maintindihan po natin na hindi lahat ng assets ay gumagalaw agad. Minsan ang pinakamalalakas na galaw ay nangyayari pagkatapos po ng mahabang katahimikan. At dito po nagsisimula ang babalang ang mga tumatawa ngayon ay maaring umiyak sa bandang huli. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ayan, ano nga ba ang ibig sabihin na long-term thesis ang XRP at hindi po short-term price action? Ipinunto po ng XRP community na masyadong nakatuon ang market sa araw-araw na chart. Kapag wala pong malaking pump, agad sinasabing patay na ang project. Ngunit para po sa mga supporters ng XRP, mali ang ganitong pananaw. Ang mahalaga ay ang structural changes at saka regulatory framework na unti-unting nabubuo. Ayon po sa kanila, hindi po sinusukat ang tunay na value ni XRP sa lingguhang presyo. Sa halip, ito ay nakaugat sa papel nito sa cross-border payments at saka institutional finance. Kaya para po sa atin, mahalagang tanungin kung ang hinahawakan ba natin ay pangmabilisang trade o pangmatagalang position. Dahil dito po nagkakatalo ang panandaliang ingay at pangmatagalang direksyon. Ngayon ay paano naman po binabago ng regulatory clarity ang pananaw sa supply ng XRP? Isa po sa pinakamalakas na argumento ng XRP bulls ay ang paparating na regulatory clarity, lalo na ang usapin tungkol sa US Clarity Act na maaaring maglinaw sa status ng XRP. Ayon po sa analyst na si X-Finance Bull, sa XRP na nasa escrow ni Ripple ay hindi po basta ibinubuhos sa market. Ito raw ay nakalaan para sa large-scale financial use cases tulad po ng banking corridors. Kaya ang tinatawag ng critics na overhead supply ay hindi para sa dumping. Ito ay lack liquidity para sa hinaharap. Para po sa atin bilang mga market participants, mahalagang maunawaan po natin na hindi lahat ng supply ay pantay ang epekto sa presyo. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang galaw ng Ripple sa loob ng US financial system? Ayan ang kumpanya po, ang kumpiyansa po ni Anno DLT ay sinusuportahan din ng regulatory progress ni Ripple. Nakakuha po ang kumpanya ng conditional clearance mula po sa OCC para sa National Trust Bank Charter. Bukod dito, hinahabol din nito ang Federal Reserve Master Account. Para po sa crypto space, bihirang-bihira po ang ganitong antas ng regulatory access. Ibig sabihin, mas napapalapit po si Ripple at si XRP sa puso ng traditional na finance. Para po sa atin, sinyalis ito na hindi po basta eksperimento sa XRP. Ito po ay posibleng maging bahagi ng mismong sistema na dati ay sarado sa crypto. Ngayon ay bakit po ba sinasabing hindi pa fully priced in ng market ang mga milestone na ito? Ayon po sa community analyst na tulad po ni Alex Cobb, tila hindi pa nararamdaman ng presyo ang bigat ng mga balitang ito. Sa kabila po ng regulatory wins, nananatili sa XRP sa ilalim ng $2. Para sa mga bulls, ito ay malinaw na disconnect sa pagitan ng fundamentals at saka market price. Kapag ang ganitong sitwasyon ay nagtatagal, madalas itong nauuwi sa biglaang repricing. Para po sa atin, mahalagang tanungin kung ang kasalukuyang presyo ay oportunidad o babala.
Dahil sa crypto, ang market ay madalas magising ng sabay-sabay. At kapag nangyari po ito, mabilis ang galaw. Ngayon ay paano naman po pumapasok ang tokenization narrative sa usapin ng XRP? Hindi lamang po payments ang tinitingnan ng mga XRP supporters. May mas malaking kwento tungkol sa tokenization at saka financial markets. Ayon po kay Chad Steingraver, maaaring bumilis ang tokenization sa pagitan po ng 2026 at saka 2027. At ang XRP Ledger ay nakaposisyon para sa regulated at high throughput settlement. Maging si Ripple ay nag-project ng $19 trillion tokenization market pagsapit po ng taong 2033. Para po sa ilan, kahit maliit na bahagi nito ay sapat na para magbago ang valuation ng XRP. Ito po ang dahilan kung bakit malakas ang long-term conviction ng community. Ngayon ay hanggang saan po ang pagitan ng hype at mas konserbatibong projections? Sa kabila ng matitinding pahayag, hindi lahat ay kumbinsido. Mga firm tulad po ng Bitwise at Changely ay mas konserbatibo ang kanilang forecast. Ayon po sa kanila, maaaring nasa ilalim pa rin ng $30 sa XRP pagsapit ng taong 2030. Ang ibang modelo naman ay nagsasabing ang $100 ay dekada pa ang layo. Para po sa atin, mahalagang timbangin ang optimism at realism. Ang hype ay maaaring magdala ng momentum, ngunit ang fundamentals ang siyang magtatagal. Dito po nasusubok ang disiplina ng isang investor. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Bilang isang crypto enthusiast, nakikita ko po ang babala ni Unknown DLT bilang matinding paalala. Hindi po ito garantiya ng presyo, kundi hamon sa pananaw. Sa XRP ay hindi po simpleng speculative token lamang. Ito ay project na patuloy na lumalapit sa regulated na mundo. Para po sa mga traders, maaaring may volatility. Para po sa mga holders o hodlers, mahalaga po ang tiyaga. Ang kasaysayan ng market ay puno po ng mga asset na pinagtawanan muna bago kinilala. Kung mangyayari po ito kay XRP, ang mga desisyon ngayon ang magiging kwento bukas. Kaya yan po yung aktual na sinabi rito ni Unknown DLT. People keep laughing at XRP. They will end up crying for life. The end will be tragic for them. Ayan, napakatindi. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.